dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga constituent. Kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na eh. Diba? Eh syempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Nalulungkot lang ako, ginagastusan ng mga congressman by tens of millions, alam naman nilang bangketa. Ito ang masakit dito, ito ewan ko, sana may mga taxpayer na to pursue this. No? Pintuan mismo ng eskwelahan, nilagyan ng barangay hall. Tapos, hindi lang lagyan barangay hall, tinakpan pa yung buong eskwela. Ayan, kita mo ka-level ng eskwelahan. Pag chinek mo. Mali po yan. Ang walkway. Bangketa, hindi nga madaanan. Alam mo saan yung dumadaan niya sa gate, yung bata? Pag binuksan mo yung gate, doon sila sa ilalim ng barangay hall. Para naging kuweba. That will be a lesson. No? Yung mga barangay dyan, maglugpit-ligpit na kayo. Tuloy-tuloy na yan. Kanina nga, may pinapuntahan tayo. Wala na namang building permit eh. Nagpapagawa ng basketball court, multipurpose building. Katabi, easement. Tingnan ninyo. Tingnan natin mga kababayan. Sinisita natin yung mga nakatira sa gilid ng ilog na squatter. Gusto natin palayasin. Dahil easement ng ilog. Pero gobyerno mismo, national government mismo, through congressman, so yung easement ginawang basketball court at multipurpose. Nung inspection kanina, walang building permit. Talagang nawala ng gobyerno sa Maynila. Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Pagpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan yung gawin yan sa harapan ko ngayon. Ihohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Yan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yun, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapakipakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me.
ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-acetylene ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila sa loopin nila. Parang wala nang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado nang abusado ang mga ilang individual. Bagay, kumisan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pagramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw at sa kalabaw. Binabakbak doon. Nabayo na tong ano, pinakatuktok ko. Isang tali pa, hawan dito. Ayan, hinihila nila. Okay. Boom!
Dali.